kapag tao lamang nakaraniwan ang tumubos ng kasalanan ng tao. Kailangan din Diyos din ang tumubos upang magkaroon ng katarungan. Kaya nga, ang bugtong niyang mga anak na Diyos na sinasabi ng mga kasulatan ay siyang tumubos sa kasalanan ng tao na hindi pwedeng gawin ng sino man o ng lahat ng tao sa mundo, sapagkat hindi magbabayaran ang pagkakasala ng tao sa Diyos dahil ang kanyang pinagkasalanan ay ang Diyos mismo. Kaya kung tayo ay sinasabi nga ni San Pablo, kung namatay tayo nakasama ni Jesus, kung bininyagan tayo sa pangalan ni Jesus, at namatay tayo sa pangalan ni Jesus, si Jesus ay muling nabuhay at mabubuhay tayo ng dahil kay Jesus. Ito ang ginanap ng Panginoon upang ang Diyos at ang tao ay magkaroon muli ng ugnayan, magkakitaan muli sila, sapagkat nung mamatay ang Panginoon, ang tabing ng templo ng Jerusalem ay nagawak. At ang mga patay ay nabuhay na muli, yung mga patay doon sa mga libingan. Yan ay nakalagay sa banal na kasulatan ni San Mateo. Dahil nabayaran na ng isang taong tunay na Diyos na anak ng Diyos. Kaya nagkaroon na ito ngayon ang katuparan ng pagmamahal ng Diyos sa tao at nagkaroon uli sila nag-ugnayan sa kanyang nilalang at sa kanyang lumalang. Ito po ang ginanap ng Diyos. Ito ang kanyang naganap na sinasabi niya dito sa talatang ito. Naganap na. Nagkaroon na ngayon ng buhay na muli ang tao na dating walang pag-asa na mabuhay dahil sa pagkakasala ng ating mga unang mga gulang sa kaniyang numalang sa kanila. Ayun. Nakita ho ninyo, siguro kung inyong pinakinggan itong aking tatlong kasama ho rito, kay Kuya Joe, kay Kuya Bert, kay Kuya Bert, meron ho silang kanikanya ho na reflection na ipinaliwanag ho rito, at kung inyong nakita rito, iisa ho ang tinutumbok ho dito sa tatlong ito. Ang kasalanan ang naglayo sa relationship ng tao sa Diyos. So sa makatuwid, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, siya ngayon ang nag-ugnay uli. At yung sinabi niyo, Kuya Bert, na nawahak, ibig sabihin, nakadireksyo tayo. Nawala na yung tabing. Nawala na yung tabing. Wala na yung tumatabing sa Diyos at sa taong nilalang. Yung namamagitan. Namamagitan. Ayun. Kaya ngayon, sa ating misa, ang iniaalay natin, hindi na dugo ng mga hayop sa pagkakasala ng tao, kundi mismong ang iniaalay natin ay ang dugo at katawan ng ating Panginoong Hesus sa ating mga altar na simbolo ng ating muling pagkabuhay. At mariin na sinabi ng Panginoong Hesus nung siya bago maipako sa krus, ng gabing bago dumating ang pagkakanulo sa kanya, dumampot siya ng tinapay, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kanin ninyo ito. Ito ang aking katawan na iaalay sa inyo. Dumampot siya ng kalis, ng alak at ibinigay sa kanyang mga alagad. Kunin ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So ito na ngayon ang iniaalay. Hindi na yung mga dugo ng mga hayop. Ito na ang bago at walang hanggang tipan. Yung tipan niya kay Moises ay inamed na niya. Binago na niya dahil hindi pwedeng mag-akyat yon doon sa kanyang kaharian sa langit. Kaya nga napakaswerte nating mga Katoliko, sapagkat ang dugo at laman ng ating Panginoon ay ating kinakain
ayon doon sa kanyang kautusan. Sana naman, bago tayo tumanggap nito, ay malinis ang ating puso, malinis ang ating pangangatawan, sapagkat kung hindi natin isa sa katuparan nito, mababaliwala ang banal na katawan ng Diyos at ang banal dugo na tumubos sa ating pagkakasala. Sana ito ang maging ating kaugalian, na sa sandaling tayo ay dumadalo sa misa, huwag nating isnabing ang katawan at dugo ng Panginoon, sapagkat ito ang magdidigtas sa atin, ito ang magbibigay ng lakas sa atin, ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Iyon. Kaya mga giliw po namin tagapakinig, atin pong, kung tayo po'y nakakapakinig nito, magkakaroon po ng malawak na kaalaman ng ating kaisipan tungkol ho dito sa kung bakit ho tayo tumatanggap na ganyan sa misa, at malalaman ho natin yung talagang pinakabuod kung bakit ho nagkaroon ng kamatayan at pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus. Ito ho'y sabi nga ho niya noon, dapat itong maganap. Dapat na maganap ito. Hindi maaaring magkaroon ng kaligtasan ng tao kung hindi magaganap ito. Yes. Yan ho ang pinakabuod ng pagkamatay ng Panginoong Hesus. Marami ho kasi sa mga Katoliko at sa ibang mga kapatid nating iba pa na hindi Katoliko, ang hindi talaga nila naunawaan kung ano talaga, kung bakit talaga nagkaroon ng ganitong sakripisyo. Kasi ang iba, pag hindi ho natin talaga na himay-himay na ganyan, ang tunay na layunin ho ng pagkamatay ng Panginoong Hesus, hindi ho natin maunawaan. Akala ho natin basta yung mga Hudyo no nagalit sa kanya, nagseselo sa kanya, at yung mga Hudyo no na mga eskrib at pariseyo noon na ayaw siya maging hari sapagkat ang kanilang kinikilalang hari ang Cesar lamang ng mga panahong yon, hindi nila naunawaan kung bakit dumating dito. Pero kinakailangan maganap upang sa ganun ay sa daigdig ay maunawaan ng tao na ang kasalanan ng siyang nag-separate sa Diyos at siya ang ngayon ang naglapit sa Diyos.